So napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Bumili ng bahay noong December 20, 2021 at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price 510,000. 1,510,000 US dollars. At ang value actually ngayon more than 1.6 million, kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Wow, sobra pala ganito kayaman si Erich. Oh, makikita niyo yung bahay, oh. Ito yung napapakita ko sa inyo yung bahay po. Sobra ho yaman pala. Yan ho, makikita niyo, pinakita ni Miss Marilika. Yan ho, ni Ma'am Marilika, oh. Makikita niyo, $1.5 million. Sobra ho. Wow. Ang laki ho nito. At nakapangalan daw ho sa kanyang asawa dito sa may US California daw po yan. Sa US California. Yan, makikita nyo. Sobrang ini-scroll ho ni Ma'am Marilika. Yan. Yan. Sobra. Wow. Ganda oh. Saan kaya galing yan? Napambili na yan. Oh, so magtataka na ho kayo mga kababayan. Sobrang wealthy pala. Akala ko mahirap lang yan eh. Ganyan pala mga mga mayayaman. Okay, todo na ba ang ating expose? Bakit ba lalong lumapad ito na parang wildfire dito sa California ang issue kay Erwin Tulfo? Ulitin natin, ito kasi ay sobrang greediness. Siguro, sabi ko nga dun sa mga mga kaibigan ni Erwin, shout out sa inyo sa mga kaibigan ni Erwin, na kasi ibang niya kaibigan ko din. Ang sabi ko kasi, wala talagang, of course, maraming TNT sa Amerika. Pero ulitin natin, hindi po yan talaga ang issue. Kung hindi sana naging suga pa, ikaw, Erich, Sylvester Stallone, kung hindi ka kasi sana naging suga pa, Erwin, kasi wala sanang mangyayaring ganito. Hindi sana magre-report yung mga kakilala ninyo at mga kaibigan ninyo about sa nalalaman nila. Kasi ako wala naman, I don't have time para i-google or alamin ang buhay ng may buhay. I don't have time. Ang aking ang aking concern ay yung Pilipino, yung taong bayan, kasi in-appoint ka Erwin Tulfo, in-appoint ka. At nagpa-appoint ka without renouncing your fake naturalization, according to the documents na ipinakita ko, and without surrendering your passport. Yun ang naging problema, Erwin. Yun nga po ang naging problema talaga ho. Kasi nga, naging greedy ho siya. Namimiki ka pa sa ibang bansa na ganito, bumili ka nga ng pangalan pa, gumamit ka ng pangalan, whatever is that. Di ba? Ito ay ayaw mo pang bitawan yung pagiging Amerikano. Kasi nga, gusto niya, ayaw niya bitawan yung dahil nga sa mga benefits nga dyan sa may US. Kung marami siyang pag magpe-pension siya, mag-retiro siya, may marami siyang mga makukuha. Kaya ang pangit dito na nagsinungaling nga siya sa atin. Di ba? Hindi na nga natin alam yan. Ngayon, nagsisilabasan lahat ng mga sekreto niya dahil nga sa mga ginagawa niya na nakabili siya ng ganito, paano nangyari, tapos yung sal-in nga niya, yung kinikita sa Pilipinas, biglang lumobo, mga ganon.
Ito, pinaliwanag nga ni Ma'am Marlica. Kung makipaghinahon ngayon kasi, alam ko naman na mga yak-iyak ka, yung tapang nyo yung mga tulpo, naiyak-iyak pala kayo. Kasi, alam ko na yung mga iyak-iyak na yan mga drama-drama yan mga emotional appeal. Ulitin natin, Erwin, ha? Wala kaming pakialam kung nag-TNT ka at yun ang nagbuhay sa iyong mga pamilya kasi ang dami mo namang mga na jauntisan, di ba, na mga girlaloo. At actually yung pag-uusapan nating girlaloo na nandito sa California, we'll talk about that later, wala dun sa wala dun sa personal data sheet mo o sa personal information mo na isubmit mo sa committee on what do you call it? Not appropriation. Committee na kung saan ay ikaw ay appoint, committee on appointments, wala doon yung papeles mo. Pasensya na kasi kagagaling ko lang ng meeting 6 a.m. Medyo I'm trying to organize ko yung brain cells ko. Okay, organize natin yung brain cells. Ito kasi yung problema Maharlika, silipin mo rin si Rafi. Diyos ko, ang dami, Agnes Curia. Tsaka na yan. Okay, si Erwin muna kasi may bago tayong report. Ulit-ulitin natin, sumasaludo ako sa mga palangga ko na sa Amerika na hanggang ngayon, undocumented pa rin sila, pero lumalaban sa buhay at pinapakain yung nagpapadala dyan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan, tol. Tol Erwin. Ang naging problema kasi, nagsinungaling ka, naging greedy ka. Can you believe that? Based dun sa mga dokumento, yung mga kapapasok lang po, panoorin nyo na lang yung ibang vlog ko about Erwin kasi meron pang paulit-ulit na. Imagine mo, Erwin, nagpa-appoint ka. Ang sabi ko nga dun sa common friends natin, ang problema kasi, dapat nung sinabi na ni Bangag nung May na i-appoint ka, nag-renounce ka na ng peking naturalization mo. Okay? Mamaya pag-usapan natin ng denaturalization at kung ano pa. Tapos, at dapat, sinurrender mo na yung blue passport mo. Ang naging problema kasi sa'yo, hindi yung pagiging TNT mo Ang naging problema, naging ganid ka Kasi, sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano na inappoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. Di ba? So ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes at kung ano-ano pa. Yes, okay? So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin. Hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng Genimis na yan. Mabait. Oo, dapat nga talaga. Para matakot mga politiko na tawag dito, mangurap. Dapat meron tayong ganyan na na may pasanalo na bitayin lahat yan para matakot sila. Para kung magnanakaw sila sa pera ng taong bayan, yan ang gawin sa kanila. Kailangan masampulan. So itong si Attorney Vic Rodriguez, ito sana nga manalo siya para isa siya sa mga magsusulong na ito na panukalang batas. Ayan, si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay? Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually,
Etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Erich. Okay. Ay, nako. Asan yung mahiwagang baraha natin? Parang wala tayong mahiwagang baraha ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami din pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating dito, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay, na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester, ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang, ganyan na yan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich, okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, another official, not another, subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Wow, dami 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay. Said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan. Parang feeling slang, diba? Tagayahin natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay, or Padilla. Slang, di ba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University. Kailang ngongo ako, di ba? In New York, USA. Di ba? Ganon yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, di ba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga yung mga bigkasan ng mga identity thieves. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University.
Green Hills, San Juan. Alright, sources disclose that officially, masyado kayong malabo lola nyo, kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara, Erwin. Baka naman. As financially supported all his time. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang siya lang maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero, i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures, okay, wag na muna yung mga pictures kasi, ano yan eh, may mga bagets. Pero ito na lang muna. Duto tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala ka naman, ako naman wala eh. Lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even $10,000 wala ako. Punyetang buhay ito. Ay, nako. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information. May mga cases and everything. Pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay. Kasi, alam mo yun, ang dami kong ginagawa sa buhay. Kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam, pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents, and I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later, you know. Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million, exact price, 510,000. $1,510,000 US. At ang value actually ngayon, more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad, okay? Dahil natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to. Erich Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girl lalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay C&A, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan.
Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod eh, ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito, na according to our source, na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, eto sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating lang, I don't know ngayon, baka 20, 25, depende. License lang siya caregiver, sabi ni Glenda Tasher. Walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, diba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad, cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsasweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay, that's 600 a day. Kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, malami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Oh, ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals sumusweldo ka ng $12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganon. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang. The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? So ayun, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila nitong ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014. Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin nyo yung Facebook nakita dito yung, ewan ko si kaano-ano nila to, si Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito yung mga pictures na ito, tapos talagang sweet, sweet love, honey boom boom. Okay, so 2023, ayan, okay. Kasama na naman niya ito, sabi dito ng nag-comment, I don't know kung kaano-ano na to, June 26, 2023. Ayan na yan, nakaibangag na si, nakaibangag na si Erich Gonzalez. So glad to be reunited with this amazing couple. Thank you for all the love and support. God bless you. Tapos magkasama itong si Erich at yung kanyang Mrs. daw. Kasi nga sa dami ng Mrs. hindi natin alam. Okay, so ayan yung mga pictures and everything. Ayun, tapos itong isa 2015. Noong 2015, umattend ng kasal ewan ko, anak siguro nila to, si Erich at saka yung jowa niya, I don't know, yung asawa niya, which is ang dami kasi. Oh my God. Ayan. Okay, ang dami mga picture na kasama ni Erich itong girl lalo na to. Ang dami nga niyang girls. Alam mo, wala naman akong pakalam kung marami siyang girls. Hindi ko na ano yun eh. Hindi na natin problema yun kung marami siyang girls. Kung ang pinaka-question dito, paano kaya na-afford? Wala namang masama, mangarap ka, magkabahay ka and everything. Paano kaya na-afford ng isang certified nursing assistant na sumusweldo, sabihin mo ng $20, malaki na yon. O itodo mo na.
You know, kung ikaw ay CNA sa hospital, sumusweldo ka ng $20, $25, ang dami mga kaltas-kaltas nun. Magkano na lang ang matitira sa'yo? Oh, di ba? Taxes, whatever, contribution, kung ano-ano pang mga deductions. O sabihin mo na magneto siya ng 20. Pagbigyan na natin, -5. Net niya na ang 20. Eh ito, sabi ko nga kanina, may bahay ka pa, may pagkain, may tubig, bills and everything. May padala ka pa, paaralin mo pa yung anak mo and everything. So ngayon, mga kababayan, bakit, di ba? Bakit nakayanan ng isang CNA, di ba? CNA or caregiver, ang bumili ng cold cash na asawa ni Tulfo na $1.5 million. Okay? Alam nyo, mga kababayan, kasi kapag bumili ka ng cash dito, wala masyadong paper trail to eh. Kasi pag nag-loan ka sa bangko, syempre yung marital status mo, yung information ng asawa mo, yung kakayahan mo sa pagbayad and everything, marriage contract, o ano-ano pang mga papeles ang hihingin sa'yo ng bangko. Kaya pag bumili ka ng cash, matatakasan mo talaga yung mga ganong paper trail. Kaya ginagawa yan ng mga kawatang politiko na bumibili ng bahay dito sa Amerika o sa iba pang bansa, mga kababayan, para itago ang kanilang nakaw na yaman, nakaw na pera ng bayan. So yun. So yan nga po mga kababayan ang binulgar ni Ma'am Marlica. So ang dami palang pera nito ni Eric Silvestre Tulfo. Grabe ho. So saan ho galing ho yung pera na yan? Di ba ho? May point ho si Ma'am dyan na paano ma-afford ng kanyang asawa na nasa Amerika itong pagbili nitong 1.5 million na bahay. So, kayo na ho bala maghusga mga kababayan. Mag-like lang ho tayo sa ating YouTube channel, subscribe at comment. Maraming salamat po.